Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo and to all the listeners of your show here and abroad. I wrote this letter to express how I feel as a non-existent child. Call me Angelo, 26 years old. I work as a human resource supervisor in a company in Quezon City. I work on-site on Mondays and Wednesdays. I work from home on the rest of the weekdays. I am the fifth in the brood of six. 3 babae, 3 kaming lalaki. Bata pa lamang ako, ramdam ko na hindi ako gaanong gusto o mahal ng parents namin. May mga paborito kasi sila. Favorite ng father namin ang 3 kong sisters at favorite naman ng mother namin ang kuya namin at bunso naming kapatid na lalaki na may pamilya na ngayon. Despite this, nagpursige pa rin po ako para sa sarili ko at para maging proud sila sa akin. Naging honor student po ako mula elementary hanggang high school. Nagtapos din po ako ng college with Latin honors and best in thesis. Sa kabila ng mga ito, parang wala pa rin para sa parents ko. Hindi ko pa rin ramdam na proud sila sa akin. After college, lalo po akong nagpursiging makahanap ng trabaho dahil gusto ko na rin pong bumukod sa kanila. I started as an ordinary employee until I got promoted and became an HR supervisor na hawak ang 24 offices ng company all over the country. Super focus po ako sa work at career ko dahil gusto kong maging financially stable. Recently, I just moved into my condominium unit na binayaran ko monthly as rent to own. The moment I moved in, naramdaman ko ang freedom at independence. Yes, I am all alone pero iba po ang dating sa akin. Hindi ko ramdam na malayo ako sa pamilya ko. Actually, hindi ko ramdam na may pamilya ko. Ewan ko ba kung bakit ganito ang nararamdaman ko, Dr. Love. Siguro dahil lumaki akong hindi ko naramdaman ang pagmamahal sa akin ng parents ko. Hindi ko po alam kung valid po ang feelings ko o masama po akong anak. Pero Dr. Love, I never rebelled against my parents naman. I fought back by being a diligent student and persevering employee. I have always wanted to succeed despite the treatment. Siguro in my subconscious, I have always wanted to show them what I've got and prove my worth. What can you say about my situation, Dr. Love? Is it just right to feel this way? Is this just natural? Mahal ko po sila pero parang may wall at limitation. Hirap po akong ipakita o ipadama ito sa kanila at may times na gusto kong bisitahin ng parents o pamilya ko on weekends pero mas gusto ko na lamang pong mapag-isa sa condominium and relax na lang po. Dr. Love, salamat po sa inyong reaksyon tungkol sa sitwasyon ko at sana'y maging gabay at inspirasyon ang aking kasaysayan sa mga taong parehong pinagdaraanan. Thank you so much, umaasa. Angelo, ng May Kawayan, Bulacan. Maraming salamat sa iyo, Angelo, at 10:45. I will speak to you as a father, as a parent. Naniniwala ako na walang magulang na hindi minahal ang anak. Lahat ng magulang minahal ang anak. Lalo na sa mga magulang na matino ang pag-iisip. Kasi itong mga panahon na ito, hindi na natin masabi na porke magulang ka, tama na yung gagawin mo sa anak mo. Dahil may mga balita tayong natatag na tutunghayan sa radyo, telebisyon, na may mga magulang na dahilan sa pera, ibinebenta yung kanilang mga anak. Sa internet, pinaghuhubad yung mga anak na bata, para mapanood ng mga foreigners, ng mga, anong tawag doon, mga pedophiles, batang lalaki, batang babae. Yan yung mga magulang na, ewan ko kung saan nadamput yung mga magulang na yan. But
As a whole, walang magulang na hindi nagmahal sa anak. Maliban dun sa mga demonyong mga magulang na binebenta yung mga pinuprostitute yung mga anak nila. Hindi magulang yan. Now, sa face-to-face, kadalasan naming na-encounter yung mga ganitong sitwasyon na kesyo, hindi ako mahal ng magulang ko, hindi na-appreciate ng mga magulang ko yung ginagawa ko and everything. Mas mahal nila yung panganay, mas mahal yung bunso and things like this. Gusto ko lamang sabihin sa'yo, Angelo, since malawak na ang kaisipan mo and you graduated with Latin honors, this will be a challenge to you. Gusto kong sabihin sa iyo na may mga magulang na hindi they are supportive but they are not demonstrative. May magulang na ganyan. Kung ang edad mo ay katulad ng edad ko, ang mga magulang namin never said I love you to us. Never did I hear my father say I love you to my mom. Wala. Kung tawagin ng tatay ko, nanay ko, hoy. Kung tawagin ng nanay ko, ang tatay ko, hoy. Pero hindi namin sila nakikita nag-aaway. Alam ko nag-aaway sila dahil minsan, akala ng tatay ko, tulog na ako. Kasi ang tinutulugan namin, isang malaking kulambo. Buong pamilya, nandun na kami. No? Akala niya tulog na ako. Pero, nadidinig ko sila nag-uusap this oras ng gabi. Pinag-uusapan yung kanilang differences. You know? Kasi, ayaw nilang lumubog ang araw nang hindi sila nagkakasundo. Okay. Bakit ko kinukwento? Kasi may aral no? Ang totoo niyan, mayroong favoritism. Ayan. Merong favorite. Aaminin ko yan. Ako, kahit sa mga apo ko, kahit sa mga anak ko, meron akong favorite. Hindi masama yun. Bakit nagkakaroon ng favorite ang mga anak, ang mga tatay, ang mga magulang? Una ito. Kapag ang anak ay malambing sa kanyang magulang, maalalahanin, mapagmahal, ito yung nagiging favorite. Kahit naman sa kaibigan mo Yung mga kaibigan mo, pag meron kang kaibigan na maalalahanin sa'yo, nagiging favorite mo siya. You feel at ease with him. May mga magulang na hindi demonstrative, hindi sinasabi sa'yo kung gaano nila na-appreciate yung achievements mo, but deep inside they are happy. Yan yung mga magulang na mga panahon ng Kastila. Ayan. Yan yung mga magulang na ang training nila, lumaki sila doon sa mga magulang na katulad ng parents ko na hindi nagsasabi ng I love you. Pero alam ko, mahal nila kami. Now, kung iniisip mo, bakit ka hindi naging paborito ng parents mo? Bakit paborito yung panganay? Bakit paborito yung bunso? Bakit ikaw hindi ka paborito? Baka, isipin mo, baka meron kang pagkukulang. Baka hindi ka rin demonstrative sa kanila. Baka hindi mo rin naman napagtutuunan ng pansin na ipadama sa kanila na mahal mo sila. Baka nakafocus ka lamang doon sa rebellion mo, quote and unquote, yung rebellion mo na gusto mong patunayan sa kanilang achiever ka. You know? Kahit hindi ka nila mahal. So, baka hindi mo naman nauuwian ng siopaw ang nanay mo o ang tatay mo. Baka hindi mo nauuwian ng hopyang hapon. You know? Sa amin ng mga magulang, yung pagdating mo sa bahay, maliit na bagay lang. Uwian mo ng banana cue o ng kamote cue ang tatay mo kaya nanay mo. Pagdating mo, magmano ka sa nanay mo, sa tatay mo. Alam mo, napakalaking bagay niyan sa amin. And I tell you, makukuha mo ang atensyon at simpatya ng mga magulang mo. Pero kapag ang anak parang umuwi lang sa bahay, darating sa bahay, dire-diretso sa bedroom niya,
bubuksan ng aircon, matutulog, kakain mag-isa. Hindi man lang kami tinatawag para kumain, hindi man lang kami na anong expectation mo, di ba? Anong hahanapin mo na atensyon? Minsan kasi nangyayari sa atin, we expect them to give us attention, but we tend to forget to give them attention that they needed. Subukan mo, kasi sabi mo rito, hindi ka naman nagagalit sa kanila. That's very good. Hindi ka katulad ng iba dyan dahil ngayon, sa social media, mainit ang issue ng mag-ina na ginamit ang social media para siraan yung anak naman dumipensa sa social media din. Ang laking kahangalan yan. Sana nakikinig sila. Para hugasan yung inyong maruming damit sa publiko. You know? Yung problema ng pamilya, kaya niyong solusyonan yan in private. Hindi niyo dapat ilabas sa social media dahil pagkakaguluhan kayo niyan, maniwala kayo. Yan lang ang inaabangan ng mga taong walang magawa. Yan nakatunganga sa social media maghapon at naghahanap ng mga issue na bibigyan nila ng komentaryo. After all, pagkatapos ng paglubog ng araw, magkaibigan pa rin yung mag-inang yan. Mag-ina yan eh. Ang mga nanay, kaming mga magulang, minsan sablay kami. Hindi porke magulang ka, tama lahat ng ginagawa mo. Minsan sumasablay din. And I personally believe, yung nanay nitong atletang to, sumablay siya. Kasi siya unang naglabas niyan sa social media. Pero hindi nangangahulugan na pangit na siyang magulang dahil sumablay siya. Hindi, tao yan eh. Nagkakamali din. Di ba? So, ang sa akin sa'yo, kung ikaw, Angelo, ay talagang totoo yung sinasabi mo na mahal mo sila, it's about time. At the age of 26, bumukod ka na, independent ka na, na-achieve mo na yung mga dapat mong ma-achieve, napatunayan mo na sa sarili mo that you're successful. Well, sa iyong sarili, may achievements ka. Why don't you share it with your parents? Pwede kang umuwi sa kanila on weekends. You can spend the night with them. Or, kahit hindi kasama yung mga kapatid mo, kahit yun lang tatay mo at nanay mo, ilabas mo, kumain kayo dyan sa BGC, kumain kayo dyan ng pasta. You know, bigyan mo ng importansya ang mga magulang mo. Kasi, hindi maaaring ikaw lang ang kampihan ko. Dahil magulang din ako. At alam ko kung ano ang mga nagiging problema ng ating mga anak. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.